Good evening to all of you mga idol. Pag-usapan natin mga idol si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos mga idol ay hindi natin dapat husgahan. He remains innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt. Yung mga idol, ayon sa batas sa konstitusyon, hindi siya pwedeng husgahan hanggat walang matibay na ebidensya na ipapakita sa husgado. Hanggat walang may pakita si Saldico na matibay na ebidensya na magpapatunay na tumatanggap talaga si Pangulong Bongbong Marcos ng kickback, ay manatiling inosente si Pangulong Bongbong Marcos, idol. Kailangan talaga ng magpapatunay na ebidensya bago natin husgahan. Yun naman sa GAA o General Appropriations Act na naging batas na, ay kailangan din talaga niyang pirmahan para ma-release ang budget sa kanya-kanyang ahensya ng gobyerno. Pag hindi niya pinirmahan yun, edi hindi ma-release yung budget sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga allocated na kailangan doon, budget. Kaya kailangan din talaga niyang pirmahan ang GAA para ma-release sa kanya-kanyang ahensya ng gobyerno na dapat ay ginagamit nila sa tama. Pag hindi nila ginamit sa tama, yun doon sila nagkakamali. Kaya nga inaprobahan yung budget na para sa kanila, para gamitin sa tama. Kung saang proyekto yun nakatuon, ginawa nilang ghost project. Kasalanan nila yun. Doon sila nagkakasala, yung gumagawa ng mga ghost project, yung mga substandard. Sila na yung mali doon, yung mga tumatanggap ng kickback. Yun na yung mga nagkakasala doon. Pagka nalaman ng COA, Commission on Audit, yun, doon na sila makakasuhan na wala palang ginawang proyekto, ginagawa palang ghost project. Yun sa mga nagsasabi na may pananagutan dahil pinirmahan ng GAA, si Pangulong Bongbong Marcos ang pumirma sa GAA. Kasi siyempre kailangan din talagang pirmahan kasi para ma-release ang budget. Paano naman kung di pirmahan? Yan lang mga idol. Thank you for watching. Please like, comment, follow, and share.